my channel and this is Ronald Corpus Official from YouTube. So shout out po sa lahat ng hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, Ronald Corpus Official, and for this content is pag-uusapan natin kung ano po ang pwedeng igamot sa mga pusang sumisipot at palaging naghahatching or they keep on sneezing. So, ano yung mga alternatibong gamot? Ano po yung herbal na gamot na kaparaanan na pwede nating igamot dun sa ating mga alagang pusa na ang mga kailangan lang natin is nandyan lang po nakikita sa ating mga paligid. So, or nandyan lang sa ating bahay, etc. etc. So, ano yung po pwede nating igamot dun sa kanilang karamdaman na nagkaroon sila ng sipon, nakikita mo pa na yung hatching, etc. etc. So, yun yung pag-uusapan natin for this video. So, bago natin pag-uusapan yan, ito muna yung aking maikling intro. Maikling lang naman to eh, huwag na po kayong mag-alala. So, saglit lang to. Ito oh. Ano po ba ang pwedeng igamot sa ating mga pusang may sipon o sinisipon, panay ang hatching, they keep on sneezing? So ito yung tatalakayin natin for this video na kung saan makikita lang po natin sa loob ng tahanan ang pwede nating gamitin para igamot dun sa kanila. So any alternative medicine, so ano yung mga herbal medicine na dapat natin malaman para po sa kanila karamdaman na may sipon. So, all we have to do or all we have to prepare is, i-prepare lang po natin is una, is breast chicken. So, yun yung una nating kailangan. So, papaliwanag natin sa inyo kung mamaya kung bakit kailangan natin ng breast chicken. So, kasi yun yung malaman, etc. And then, pangalawa, kung meron kayong luyang dilaw o luyang dilaw, kung walang luyang dilaw, turmeric powder. So kung walang turmeric powder, luyang dilaw o baliktad lang. So pangatlo na kailangan natin is luya. Kung wala namang luyang dilaw is yung native na luya, kung anong meron dyan sa bakuran mo. So pwede nyo pong tanggalin is yung luya. And then yung panghuli is tinatawag na natural honey. So natural honey na kung saan talaga it is natural na, hindi yung nagbibili nyo lang. So kung meron talaga kayong i-provide na talagang galing sa bubuyog, so mas maganda. So ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kailangan natin ng chicken. So all we have to do is pakuluan po natin ng isang manok, o it's up to you kung anong part ng manok, pero sa akin kasi prefer ko yung breast na part ng isang chicken. Why? Kasi ito yung malaman, at the same time pwede mo siyang himayin, cut mo siya, slice mo siya into cubes, and then ipapakain mo direct after. So papakuluan po natin kasi kailangan po natin ng sabaw para ipainom po para sa kanilang sipon. So pag napakuluan na po, and then kumulo na po siya, lalagyan niyo po siya ng turmeric powder. Kung walang turmeric powder, luyang dilaw, o kung wala pa rin luyang dilaw is yung natural na luya na nakikita mo dyan sa inyong kusina. And then pag kumulo na siya, sa tingin mo is luto na rin yung chicken, maglagay ka ng konting asin. Paglagay mo ng konting asin para magkaroon na siya ng lasa. And then lalagyan na po natin ng
honey. Ilagay mo rin yung honey, and then pag lumamig na siya, saka mo siya i-serve dun sa inyong pusa. Kasi yun yung magbibigay sa kanya ng tawag nito, kagalingan dun sa kanyang sipon. So magkakaroon po siya ng ginhawa once po siya ay nakainom na po ng sabaw ng manok. At the same time, yung niluto mong manok is pwede mo na rin ihain sa kanya para po sa kanyang pagkain. So, yun lang. So, very effective po kasi subok na po namin yan when it comes to sa pusa. So, sana sa video na to meron kayong natutunan for this content na kung saan ano po ang pwedeng igamot sa ating mga pusang may sipon o sinisipon o panay hatching. And once again, this is Ronald Corpus Official. Kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel, and kung nagustuhan mo yung content na to, paki-like. And kung ito po ay karapat dapat i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat. And don't hesitate to leave a comment, any suggestion, opinion for the next vlog, additional information for this content. Don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante sa lahat guys is huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So, nagpapasalamat po ako sa inyo ng buong buo sa patuloy na pagsuporta po ng aking YouTube channel. So, thank you so much, and I love you all. And bye-bye.